Hi guys, good morning. Good morning po sa inyong lahat. So, ngayon pag-uusapan natin yung isang topic natin ngayon is yung ETA, no? Yung estimated time of arrival sa ating biyahe, no? So, meron tayong manual calculation na ginawa. I-check nyo na lang sa mga video natin, no? Meron tayong dalawang calculation na ginawa, manual. Meron doon yung tatawid ng IDL, no? Pero sa ngayon naman talaga yung nangyayari sa barko, no, is nasa ECDIS na. Pati yung ATA nasa ECDIS na rin, no. Ilapit lang natin ng kaunti. So nandito tayo ngayon sa ECDIS namin. Ang ECDIS namin is Furuno type 3100, no. So once na ito yung gagamitin yung ECDIS pag sampan nyo, i-share ko lang paano malalaman yung ETA, no? Paano malalaman ng ETA. Kasi once na magtanong sa'yo si Kapitan, halimbawa ikaw yung official, no? Sasabihin niya, third, ano yung ETA natin sa last waypoint or kaya sa pilot station, no? Normally yan ang tinatanong ni Kapitan pagka duty mo. Noong unang-una, meron tayong tab ng ETA. So, unahin natin kung saan mahanap itong tab ng ETA, no, sa Furuno ECDIS. Anyways, huwag kayong masyadong mag-alala kasi bago naman kayo sumampa ng barko, meron kayong na-undergo na training about specific type ng ECDIS, no. So malalaman nyo rin to, pero overview lang to kung saan makikita, no. So i-close muna natin. Yan. Dito kayo sa Navi. Punta kayo sa Navi. Yan. Punta kayo sa Voyage. Dito kayo sa monitor info. Yan. Lalabas na sa monitor info yung voyage plan ni Segundo, no. Ito na yung ginawa niyang route planning, no. Tapos na-exchange niya na rin sa monitor. So nasa monitoring stage na siya kasi tumatakbo na kami. So bago bumiyahe, niloload na to ni second mate itong mga waypoints, mga ruta nyo, no, from one port to another. Tapos sa gilid nandyan yung ETA. So kung gusto mong i-hide to, ito lang pindutin mo na side, no. So ngayon, ang last waypoint namin is waypoint 31. So sasabihin mo, ano ba tong waypoint 31? Ano ba yung last waypoint namin? So nandito lang yan, no. Punta ka sa may waypoint 31. Yan. Ito yung waypoint, ito yung number. Ito na yung last na waypoint namin. So titingnan ko kung ano siya. So i-double click ko lang dito. Yan, left click, double click lang. Yan, pupunta ka na doon sa waypoint 31, no. Zoom in mo lang. Yan, ito na pala, ito na. So yan yung waypoint 31. So nasa angkorahe na, no. So papunta kasi kami ngayong Hong Kong, galing kami ng Vietnam. So wala siyang pilot, no, walang pilot. Si Kapitan ang mag-aangkla dito, no. So ito yung last waypoint, waypoint 31. So normally dyan chine-check nila Kapitan tsaka ni second mate ang ating ETA, no. So balik tayo doon, no. Balik ko lang sa barko natin. Yan. Dito muna tayo. So ito yung waypoint ETA. Kung anong waypoint, no, yan, pipili lang kayo. Yan, kung anong waypoint ang gusto nyong ETA. Ito yung distance nya, total distance nya, no, na natitira. Tapos ito yung plan, ito yung ETA na as per plan speed ni Segundo. So meron siya ditong plan speed na nilagay, yan. So ang lalabas dito sa plan is as per the speed na nilagay ni Segundo rito, no. Pero itong actual, yan. Itong actual na ETA as per sa speed natin ngayon. Yan. Ito yung speed natin, no, 9.7. So ito yun. Yan, actual. Yan yung actual na ETA natin. Yan ang ibibigay natin kay Kapitan na as per sa ating speed, yan ang ETA natin. Yan. Tapos itong to UTC at saka to local time, yan. Depende yan sa gusto ng Kapitan. So ano yung ETA natin, local time. Normally naman binibigyan natin local time. So pindutin lang natin to. Yan, naka-local time yan. At yan. Sorry, yan, naka-local time yan. So kung gusto mo ma-check kung anong UTC niya, yan, pindutin mo lang yan. So yan, meron na kayong actual, meron kayong UTC. So normally binibigyan natin local time talaga. Pero once bago ka magbigay ng local time, no,
i-check mo muna syempre kung naglagay si segundo ng zone description. Yan, yung tamang zone time yan. Kasi mamaya hindi siya naglagay ng, pag hindi siya naglagay ng katulad ng second mate dito namin, minsan lang siya maglagay ng zone description dito, no? Yung +8 sa Hong Kong, +8 kasi pareho sa Pilipinas, no? Pero pag hindi siya naglagay dyan, ito hindi ito gagalaw kahit ipalitan mo pa ng to local time or to UTC time, hindi siya gagalaw, no? So check mo rin dito. Tsaka mamaya, baka mamaya mali yung nilagay ni segundo. Halimbawa +7 pa rin yan, +8 na sa Hong Kong, so mali na ng isang oras yung ETA nyo. So i-check nyo rin, no? Isa pa sa i-check nyo guys, no? Pagka sinabi, pag chinek mo yung ETA ng last waypoint, no? Dapat kung anong waypoint nyo ngayon, halimbawa waypoint 26 na tayo, papunta tayo ng waypoint 27, yan. To waypoint 27 na tayo, no? Ang distansya niya is 8 miles, no? I-check nyo dito kung to waypoint 27 din kayo. Ito. Yan. Yan. I-check nyo rin yan, no? Kasi baka mamaya magkakaiba kasi ang ibibigay niyan once na iba to, no? Kung halimbawa naka waypoint 28 yan, mag-iiba yung result, no? Yan. Tapos pwede rin kayong mag-calculate dito, no? Kung halimbawa ang ETA natin ngayon is 25 January 2024, 1519, no? Or 1500, no? Nasa ganyan lang naman yan, eh. So halimbawa gusto ni Kapitan, sasabihin ni Kapitan sa inyo, third, ano yung gagamitin nating speed para makarating tayo ng 1600 sa waypoint 31. So ilalagay mo lang dito, yan, 1600, yan, 0, tapos lagay mo lang 25, tapos okay, tapos start calculate mo lang, yan. So bibigyan ka niya ng required speed 8.5. so pwede mong sabihin kay Kapitan, sir, 8.5 knots ang pwede nating takbuhin para mag-arrive tayo ng 1600. So yan lang yun. So meron din akong mga in-upload na manual calculation dyan. Paki-check nyo na lang sa video natin, no? Sa mga video natin. Meron akong ginawang video rin dyan paano mag-solve ng required speed ng mano-mano, ng mabilisan lang din. Pero sabi ko nga sa inyo, sa barko nangyayari talaga nandyan na sa ECDIS lahat, kaya wala na tayong poproblemahin, no? Yan lang muna sa ngayon yung about sa ETA. At kung meron akong nakaligtaan pala i-discuss dito, no, sa mga may experience niya, paki-comment nyo na lang sa baba para makatulong dun sa mga baguhan natin, no. Ulitin ko, sa Furono ECDIS to, ha, Furono type na ECDIS 3100. So ang iba't ibang ECDIS, may iba't ibang tab din kung saan mahahanap yung ETA, no, sa pag-check ng ETA. So huwag kayong mag-alala kasi mag-undergo kayo ng training regarding sa specific type ng ECDIS na gagamitin on board bago kayo sumampa as officer. So maraming salamat at see you sa sunod nating mga video. Thank you.